For today's video ay gagawa po ako ng isang Philippine-inspired recycled materials costume para po sa client ko na taga Valenzuela, Manila. Ang inspirasyon ko para sa costume na ito ay ang Philippine Eagle. Para mabuo ko ang costume na ito ay gagamit ako ng mga recycled materials kagaya ng balikbayan box, sako ng bigas, plastic bottle, balahibo mula sa kinatay na manok panabong, tuyong ugat ng damo at sari-saring dahon ng halaman. Gumawa na rin ako ng iba't ibang hugis ng feather at iti-trace ko ito sa balikbayan box. Mas maganda kung makapal at matigas ang box na gagamitin para hindi madaling mayupi. Tiyagaan lang po sa paggupit ng mga pakpak dahil medyo marami ang ating gugupitin. At para makuha natin ang kulay ng Philippine Eagle ay gagamit tayo ng 4 na kulay ng pintura. Ito ay ang chocolate brown, cream, white at gold. Ang ginamit kong carton dito ay ang balikbayan box na ipinadala ko sa Pinas noong ako ay nasa abroad pa. Naitago ko pa ito noon at ngayon ay oras na para gamitin sa mas higit na kapakipakinabang. Ang balikbayan box na ito ang napili kong gagamitin dahil ito ay makapal at matibay para sa gagawin nating pakpak ng agila na magiging backdress ng ating costume na gagawin. Ipinapaalaala ng balikbayan box na ito ang mga mahal natin sa buhay at kababayan na OFW. Ang mga OFW o Overseas Filipino Workers ay itinuturing bilang mga bagong bayani dahil sa kanilang pagsasakripisyo na iwanan ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Ang bawat balikbayan box ay simbolo ng pagmamahal ng OFW para sa kanilang pamilya. Lahat ng hirap, pawis, luha, sakripisyo at lungkot sa matagal na pagkahiwalay sa pamilya ay kasama sa bawat balikbayan box. Kung kaya't dito nadarama ng pamilya ang pagmamahal ng kanilang bayani. Nakagaya rin ng isang agila na simbolo ng katatagan at lakas. Ang Philippine Eagle ay napili bilang isang pambansang ibon at simbolo sapagkat ito ay kumakatawan sa lakas, kapangyarihan, pagiging natatangi at pagmamahal sa kalayaan ng mga mamamayang Pilipino. Ang agila ng Pilipinas na dating kilala bilang monkey-eating eagle, ay itinuturing na isa sa mga pinakamalaki, pinakamakapangyarihan, at pinakatanging uri ng agila sa buong mundo. Ang Philippine Eagle ay ang pambansang ibon ng Pilipinas. Siya ay isang mabuting simbolo ng kalayaan ng mga Pinoy. Para sa mga Pilipino, ang agila ay ang hari ng langit. Ang mga agila ay malaya sa kanilang paglilipad, at ang mga Pilipino ay marapat din maging malaya. Isa rin siyang simbolo ng kagandahan ng Pilipinas. Dapat ipagmalaki ng mga Pilipino ang marilag na ibon na ito dahil simbolo ito para sa magagandang kultura ng Pilipinas, at wala itong katulad sa buong mundo. Ang mag-asawang agila ay magkasama habang buhay. Ang babae ay nangingitlog ng isa lang. At ang inakay ay inaalagaan ng mag-asawang agila sa loob ng mga 20 buwan. Dahil minsan lamang mag-produce sa loob ng 2 taon, mabagal silang dumami. Maaring mabuhay ang ibong ito sa loob ng 30 hanggang 60 taon ngunit nakakalungkot na sa kasalukuyan. Isa ito sa mga ibon na critically endangered o nanganganib mawala. Kaya ang Philippine Eagle Foundation sa pakikipagtulungan sa pamahalaan ay nagsisikap maprotektahan at maparami ang ibong ito. Ang paggamit ko naman ng sako ng bigas para sa costume na ito ay sumisimbolo sa palay at bigas. Para sa akin ang bigas ay sumisimbolo sa mga araw na iginugol ng mga magsasaka para maitanim at mani ang bigas na ating kinakain. Ang bawat butil ng bigas ay mahalaga dahil katumbas nito ang bawat patak ng pawis at pagod ng magsasaka. Ang mga Pilipino ay tulad din ng palay, bayuhin man at mabalatan ay di matitinag bagkus ay nagiging parang isang butil ng bigas na kininis ng panahon.
Para sa iba pang decoration ng costume na ito, gumamit din ako ng mga pinatuyong ugat ng mga halaman. Sinisimbolo nito ang mga puno na may malalim na ugat na mga haligi ng lakas nito, kadalasang nakakaligtas sa mga bagyo at natural na sakuna. Kailangan ng malalim na lakas upang mabunot ang isang puno, kaya naman ang ugat ay simbolo ng lakas at katatagan. Ginamit ko naman at iba't ibang kulay ng face mask para sa mga bulaklak na palamuti sa ating costume. Ang pagsuot ng face mask ay mahalaga kung kailangan natin protektahan ang ating sarili mula sa virus o bakterya na pwedeng pumasok sa ating katawan. Ang face mask din ang nagpapaalaala sa ating naranasan noong panahon ng pandemya. Mga karanasang hinding-hindi natin malilimutan at mapalad ka na ikaw ay nakaligtas at nakasurvive sa crisis na naranasan natin noon. Gumamit naman ako ng eco bag para sa iba pang bulaklak na design. Dahil gusto kong ipaalala na nakakatulong ang paggamit ng eco bag o anumang environmentally friendly bag sa kapaligiran, at ang pagtatapon nito ng responsable, ang pinaka-importante. Ito ay magdadala ng higit na benepisyo sa kalikasan, sa fossil fuel extraction at pagkonsumo ng enerhiya. Ang paggamit ng mga reusable bags ay nakakatulong sa pag-iwas ng polusyon, makakatipid ng mga mapagkukunan sa paggawa ng mga plastic bags at iba pa, at saka mapoprotektahan ang mga hayop mula sa pagkain nito. Masama sa kalusugan ng tao at hayop ang plastic bags ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan natin. Dahil karamihan ng plastic ay napupunta sa dagat ay nakakain ng mga isda, kapag tayo ay kumain ng isda ay posibleng magdulot ito ng kanser at iba pang seryosong sakit sa atin. Ano ang masama at mabuting epekto ng paggamit ng plastic? Ang paggamit ng plastic ay nakakatulong upang gawing mas madali at mabilis ang buhay ng bawat isa. Ito ay naging isang mabisang paraan upang dalhin ang anumang bagay mula sa isang lugar patungo sa iba. Ngunit ang labis na paggamit ng mga plastik ay nakakasama rin dahil hindi ito nabubulok, kaya kapag ito ay napabayan at itinapon na lamang kung saan-saan, maaari itong magdulot ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig at tuluyang magresulta sa pagbaha sa komunidad na maaaring magdulot ng matinding polusyon sa tubig. Ang pagsusunog din ng mga plastik para lang hindi ito magtambak sa mga tahanan ay nakakasama sa kalusugan at nakakadagdag sa paglala ng global warming. Ano ang kaugnayan ng kultura sa malawakang paggamit ng plastik? Isa sa laganap na kultural na gawi sa Pilipinas ay ang paggamit ng single-use plastic, na bumubuo sa kalahati ng mga basurang nagkalat sa buong bansa. Ito ay dahil ang mga plastik na ito ay nagagamit ng isang beses lamang. Ang ganitong uri ng plastik ay madalas na matatagpuan sa mga landfill at napupunta kung saan-saan. Ano ang kahalagahan ng pangangalaga ng ating kalikasan? Ang mga likas na yaman ay nagmumula sa kapaligiran. Mahalagang bigyang diin at paunlarin ang pangangalagang nito dahil mas magiging mahirap para sa atin na muling itayo at muling buuin ang ating kapaligiran kung ito ay masira dahil sa sama-samang kapabayaan ng lipunan. Hindi natin dapat isawalang bahala ang problemang dulot ng mga basurang nagkalat sa ating kalikasan sapagkat marami sa ating mga pangunahing pangangailangan ay maaari lamang matugunan ng kalikasan. Ano ang bantang dulot ng plastik sa ating kalikasan?
Ang Pilipinas ay pangatlo sa pinakamaraming naitapon na plastik sa karagatan. Ito ay dahil ang basurang plastik na ito ay hindi wastong itinatapon. Ang kaugalian na ito ay maring magdudulot ng ilang panganib sa ating kapaligiran. Isa na rito ang pagbara sa daluyan ng tubig, na mamaring magresulta sa pagbaha, pagdumi ng tubig o water pollution at iba't ibang mga sakit. Ang isa pang resulta ay ang pagkamatay at pagkasira ng mga dagat at anyong tubig, at ayon sa mga eksperto kung patuloy pa rin ang ganitong gawin ng mga tao, sa taong 2050 maasahan nating mas madami pa ang basura kaysa sa isda sa karagatan.